Talaga yan, di ba? Di ba? Yung pag-init ng lupa, evaporation, decondensation, di ba? And after that, bubuhos ng matinding ulan. Sabi ng isang, ito po, nung ako'y bago pa sa palampag, hindi ko lang makalimutan yun. Tinuro po sa amin. Tinuro po yung pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoon. So the more nagpupuri sa Panginoon, parang sa evaporation po yan, hanggang maging clouds na yan, hanggang sa pumikat na, at bubuhos ng pagpapala. Kaya kung hindi ko pinagpapala ngayon, ang tanong, nagpupuri ka ba sa Diyos? Di ba? Kasi walang bumubuhos eh. Kung nagpupuri ka naman, gaano kadalas? Di ba? Kaya ugaliin natin hindi lang every Sunday, hindi lang prayer meeting, but every day, every hour in our life should be an act of worship to our God. Why? Kasi gusto ng Panginoon, isentro ang pagpapala sa ating buhay. At yung pagpapala na yan, dumaloy din sa iba. Huwag tayong maging baradong, tawag doon, alulod. Dapat tayo yung alulod na walang bara para pag dumali ang blessing ng Panginoon, kasama ang mga nakapaligid sa iyo. And by the glory of the Lord, ito nila na ikaw pinagpapala at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita ngayon sa ating buhay. By that, mabibigyan kapurihan ang ating Amang nasa langit. So at tayo po yung muna yung manalangin bago tayo nakabasahin ang salita ng Panginoon. Panginoon, sa mga oras ng buhay, Lord, napakaraming mga pagpapala, Lord, na aming dapat pagpasalamat. Pero Lord, salamat po dahil yung mga pagpapala niyan na hindi namin hiniling at mga bagay na hiniling po namin, Lord, ay patuloy mong tinuturo, Lord. Salamat dahil tinuruan mo kami mag-depend sa iyo, tinuruan mo kami, Lord, na kilalanin ka. And Lord, we are now here in your presence, enjoying, Lord God, the word of yours, the promise of yours, and even, Lord God, your presence sa aming kalagayan. Lord, as we hear your word right now, give us, Lord God, an ear, Lord God, that we are listening spiritually upang sa ganon, makita namin at maintindihan pa namin ang kalooban niyo po sa aming buhay sa mga oras nito. We give you thanks and honor you in Jesus' name. Amen and amen. So, hindi po lingid sa ating kaalaman ngayon kung ano talaga ang nangyayari gera sa bansang Israel. Kadago kaso na lang po ng aking wall sa FB, yun po yung number one ko na no? Na ano sa akin na mga sa wall ko, naka-flash sa wall ko. Even sa mga mga friends ko, and even acquaintances, sabi ko talaga maraming sumusubaybay. Pero di naman lahat kasi ng pinupost doon is talagang totoong pangyayari. Iba kasi medyo na AI na yung iba, no? Yun lang minsan nakakalungkot, makagawa lang ng content at magkaroon lang ng magandang mga likes and follow, ginagawa nila yun. Pero ang katotohanan talaga, base doon sa mga reports, sa mga news, nakita natin na patindi ng patindi yung siklaban ng dalawang bansang ito. And ang isa po nga sa kinakabahala ko ng karamihan, baka po sumulpok talaga yung World War III. At ibang klase na kasi ngayon ang mga sandata ng mga bansa, mga kapatid. Lalo na po yung tatawag nilang mga nuclear. Naku, doble po yan sa lakas ng atomic bomb. Kahit kung lumusaw yan ng hindi lang isang barangay, no? Hindi lang isang municipality, malaki po ang saklaw niya. What happened to Hiroshima, Japan? Alam niyo po ang kwento nun? Binumba po yun? Alam niyo ba na 50 years bago po yun natirahan ulit dahil doon sa radiation ng umiikot. So ganun po katindi ang mga sandata ngayon na invento ng mga tao. In fact, one of the reports said that yung mga nagawa raw ng mga bomba ngayon, inak daw yun kung sumabog na lusawin ang buong mundo. That's how people crazy right now. So ibig sabihin, the more na may mas malakas kang sandata, parang the most powerful you are. Yun ang pinapakita ngayon di ba? Kaya nga nung nakapunta ko ng isang article, follower ko ako ng isang the diary of the CEO yata yun, na in-interview the father of AI, Geoffrey Hinton, kung di po nagkakamali sa pangalan. Siya po yung the father of AI. So in-interview for the past 50 years, sabi niya ngayon, pinag-aral nila paano magkaroon ng isang mas madaling aparatos na kung saan they can do sa magitan lang ng command. Pinag-aral po nila. At ngayon po, lumabas po na si ChatGPT.
So may nag-pray nga dyan, di ba? Nag-pray. If this prayer, you need to, diba? Ginamit chat now, hindi lang po chat GPT-1, the danger is, meron sabi na chat GPT-4, no? Parang you can type in words, and magiging invisible na siya, no? At dami na yung mga Pixar, mga short clip movie ngayon, nakala mo totoo, pero dahil lang po sa AI yun. Kaya sabi niya ganyan, dalawa yung kanya sinabi doon na the danger of AI. Number one, the danger of AI, nagagamit sa mali. Sabi niya parang there's a knife in the kitchen, sabi niya you can use that for slicing your food and everything, pero pwede rin gamitin din para manakit yung tao. The same the AI, sabi niya ganyan. So ito nga rin yung kanyang dilemma. Pangalawa, humihingi siya ng tulong kung paano magkaroon ng counterfeit ng AI. Kasi nga, ang isa pa sa pinag-aalan niya, baka timer ka, mag-auto, dahil sa galingan ng AI, magkaroon siya ng sariling independency ba? Yun yung iniisip niya. So those are the napag-usapan doon kasi sabi ko grabe na talaga. At ang matindi niya, nagagamit talaga yan sa military. So, mga kapatid, we are now living in this kind of era. No? Naibit ang information sa FB talagang napakarami na. Totoo sinabi ni Daniel I think bulan ni Daniel in Daniel chapter 9 that the knowledge of men will be increased. Ito na ngayon. We are now of that situation. Eh mga mas magaling na sa akin itong mga to Kasi meron sila mas nakakausap na mas magaling sa akin. Mas mahal sila sa akin. So why ko sinasabi yung mga bata mga kapatid? Kasi nga, hindi lang ito ang dapat nating bigyan ng pansin. Bilang isang Kristiyano, bilang isang mga ng Diyos. Hindi lang itong mga external na nangyayari sa atin ang dapat ibigyan ng pansin, kundi isa pang mas mahalagang bagay. At ito po yung gusto kong bigyan natin ng diskusyon or mensahe sa mga oras ito. Open our Bible in 2 Corinthians chapter 10, verse 4. Although kanina iniisip ko, what if basahin mo na lang kayo yung buong chapter 2 ay chapter 10 ng Corinthians. But I think ito yung pinaka-main verse na lang ang pag-usapan natin. And I will tackle you mamaya from time to time yung kabuuan ng chapter 10 ng 2 Corinthians. So tingnan po natin. So open our Bible. Kung nakita niyo mo, meron akong bagong Bible dito. Ayan. Model po tayo ng Bible sa TBL. So sa mga gusto kong magkaroon ng Bible, i-approach nyo lang po si Ate Malu. Ayan. At pwede po kayong, konti lang po yung ating mahihingi ko. Kasi nga, mahal po yung shipment. Order po kami ng 25 pieces at shipment niyo po is 30,000 para magkaroon po tayo ng Bible. And I think it's worth naman na mag-invest tayo sa salita ng Panginoon. Ayun po ba? Di ba? Kano naman yun. Meron pa tayo mga investment sa ating mga sarili na higit pa sa Bible Pero dapat, ito yung pinaka-number 1 na i-invest natin. Maganda pa rin po yung nagbabasa tayo ng Biblia, na hawak-hawak, kung meron po tayong phone. So you're there, in 2 Corinthians chapter 2, verse 10. Tignan po natin. Kalawang Korinto, mga talatang 10, versikulo 4. Okay, sabi dito, basahin ko Tagalog. Sabi dito ng Apostol Pablo, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo. Ano? Yung labanan ngayon kasi makamundo ngayon yung labanan di ba? Rocket to rocket, drone to drone, missile to missile, di ba? Fighting jet to fighting jet, tank to tank. Yan po yung labanan ng makamundo. Pero may sinasabi si Apostol Pablo nito na may isang uri ng labanan na ginagawa nila ngayon. Na ito yung labanan kung saan nakikipagbakbakan sila sa kanyang buhay Kristiyano. Sabi doon, ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangatwiran. Tuloy ko ng verse 5, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban
sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng kaisipan upang matutong sumunod kay Jesus. Isang napakahalagang mensahe na dapat maintindihan din natin bilang mga anak ng Diyos na there is another war that we are engaged with once you become a children of God. Isang klaseng labanan na ito ay hindi ginagamitan ng armas ng mundong ito. Hindi ginagamitan ng bahil, hindi ginagamitan ng mga anumang klaseng pampabagsak ng building o pampasabog na bomba. Ang labanan kong ito ay isang labanan na hindi ito nakikita. Bihira po itong matakil. Bihira po itong madiscuss. But the reality right now, once you become a Christian, you are now engaged to a so-called spiritual battle. At maraming minsan mga Kristiyano, tila hindi nila inaalala o inaantala o iniisip o binibigyan ng pansin ang ganitong klaseng pananaw. Bilang mga Kristiyano, totoo po na meron po na tinatawag na spiritual warfare. Totoo po yan. At dapat po natin matutunan sa mga oras ito para mas maging handa pa tayo sa mga sumusunod po ating hakbang ng ating buhay. Baka yung problema mo ngayon ay isang uri yan ng spiritual warfare. Kaso man, ang tingin mo problema lang. Kaya hindi mo ngayon siya masasolve. Sometimes we try to solve problems based on how we understand the problem. Pero ang nangyari, ang tagal mo na pinag-iisipan, until now, wala pa rin kasagutan. Mag-isipan na. Baka you are now engaging in a spiritual warfare. So ano ba ang dapat nating malaman sa mga bagay na ito? Kaya yung bigyan ko po ng title, ang mensahe ito about the unseen weapon for the invisible battle. Whether we like it or not, before the creation of the world, nung nilikha ang mundo ito, dalawang bagay ang totoo. There is a physical and there is a spiritual. Di ba sabi ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth. That's physical. And the second verse there, and the Spirit of the Lord, di ba? Nung una pinakilala, sino ang Diyos? The Creator, the Elohim. And yung sumunod na verse, pinakita kung sino ang Diyos, sino siya? Isa siyang Spirit. It means, meron pong sinasabi po doon sa pag-aaral po ng Biblia na yung nihilo at ex nihilo is a theological term with regards of creation. Nihilo means from something to something. Ex nihilo means from nothing to something. Ibig sabihin, ang Diyos sa creation, dalawang bagay ang nangyari. Created from nothing to something and from something to something. So, bibigyan ko kayo ng illustration. Ang mundo at ang kalangitan created from nothing to something. Nilikha ng Diyos. Mula sa wala, nagkaroon ng meron. Diba? In the beginning, God. Sabi ng ganyan. May Diyos. Naglikha siya ng heaven and earth. Andun nga yung tatlong bagay eh. The time, space, and mind. Sabay-sabay po nilikha ng Diyos yan. Time, in the beginning, it's time. In the beginning, God created the heavens, that is the space, and the earth, that is the matter. Kaya nga, sabay-sabay nilikha ng Panginoon yan. It means, the three things, the matter, space, and time, the Creator should be out of that. Now, dahil ang mundong ito ay dalawang bagay ang creation, we should be considered the physical and the spiritual. But most of the time, we are much more
Kumbaga, we're much more concerned to what happening in the physical. Di ba? Kasi bakit? Ito kasi yung madaling nakikita ng ating mata. Kaya most of the time, dito po tayo mas nakapagbibigay ng tuon. Sabi nga ni John MacArthur, strongholds are not demons to be cast out, but fortress of wrong thinking to be torn down by truth of the Bible. So the unseen weapon and the invisible battle. So ito po yung pagpapalarawan ni Apostol Pablo sa kanyang pagministeryo po sa Church of Corinth, na sinasabi niya rito, sa buong chapter 3 po ito, makikita po natin na nagbigay po siya ng larawan or metaphorical na sabi natin, pagbibigay ng halintulad upang mas maintindihan ng mga unang believers from Corinthians kung ano talaga yung kinakaharap nila. And this na sa chapter 4, sabi nga ni Apostle Paul, kami, ang aming pakikipaglaban ay hindi base sa physical na anyo, kundi base sa mga spiritual na sandata na kung saan nagmumula sa Panginoon. Bakit niya po ito sinabi? Kasi nga ito pong context na ito, dito po pinagtatanggol ng Apostol Pablo yung kanyang authenticity bilang isang apostol. Dahil marami sa kaya, June mo tayo sinasabi na si Apostol Pablo, sinungaling yan. Si Apostol Pablo, hindi naman talaga mayabang lang yan pag nagsusulat, pero pag nandyan, hindi naman umiinit. Meron pong ganyang mga report ng tanggap sa kanya. Kaya binalaan niya ang mga tao ito, ang mga manampalataya sa Korinto, na pagbalik niya, susupilin niya, even yung mga tao nagsasalita sa kanya ng mga kasinungalingan. And the problem sometimes in the church, bakit ang dali nilang maniwala sa mga bagay na kasinungalingan? I think hindi lang problema ng New Testament church until now. Tama ba? Pag gano'n, parang mas madaling paniwalaan ang mga bad news kaysa good news. Uy, alam mo si ganito. O bakit? Parang gano'n agad tayo, di ba? Pero kung sinabi mo, uy, tara, mag-prayer tayo, mag-Bible study tayo. Parang ang dami natin. Ayaw natin makinig, ayaw natin pansinin. Pero pag yung mga buhay ng may buhay, parang ang bilis na. Alam mo yun? Kaya the same church, at dahil sa ganyan, ang church ng Corinth ay nahaharap ngayon sa isang katawag na spiritual battle. So ano ba yung mga dapat natin gawin para tayo ay masabi natin na tayo ay engaged sa spiritual battle? So mahalaga po ang ating number 1 na maintindihan is the awareness of an unseen battle. Totoo po ito. Kailangan magkaroon tayo ng awareness, magkaroon tayo ng kaalaman bilang Kristiyano na hindi lang tayo basta nananalig sa Diyos, hindi lang tayo basta nag-pray sa Panginoon, meron pong counterfeit yan sa ating buhay. Kaya nga minsan, may mga panahon na ayaw mong mag-church, di ba? May mga panahon na may hinahadlangan tayo ng kaaway. Kung kailan yung life na narinig sa mga Kristiyano. Pag ganun, Pastor, kung kailan ako naglilingkod, doon ako ang dami kong problema. Narinig niyo po ba yan sa mga Kristiyano? I've heard that many times in my church, in the ministry of the church na binigay sa akin ng Panginoon. Hindi na po bago yung mga ganyang mga pananalita. Bakit ganun, Pastor? Kung kailan ako naglingkod, wala ako nag-pray, lalo naman dumadami ang problema ko. You know, sometimes, napakahirap sagutin ang mga bagay na yun. Bilang isang pastor. No? Sometimes the concern of many pastors is on how to answer a person's question. Sabi ko na lang, siguro ipag-pray mo na lang. Manalangin ka na lang sa Lord. Ask the Lord for guidance. Why? That problem is occurred. Pero hindi lang pala aware yung Kristiyanong yon na siya ngayon ay napapalaban sa isang labanan na hindi niya nakikita. Para tayo po ay matuto at magkaroon po ng awareness sa mga battle po ito, napakalaga na malaman din natin na sa part ng ating buhay Kristiyano, meron talagang labanan. Amen ba? Baka hindi alam, binubomba na kayo ng kaaway. Binubomba na kayo ng negative thinking. Marami yan. Mga negatibong pag-iisip.
Nako, sabi ko na nga, yung kisi-kisi na yan, masuk talaga mga tao yan. Yan, negatibo yan. Sabi ko na nga, yung mga kisi-kisi na yan, mga talagang ano yan mababago ng Kristiyano. Ayan na. Diba? Tandaan mo, yung mga ganyang mga pag-iisipan, hindi galing sa Diyos yan. Aware ka, binobomba ka na pala ng kaaway. Diba? Binobomba ka na pala ng you are not engaging in the middle of the battle. Problema, pag bumigay ka sa mga pag-isip na yon, ano mangyari? Hihiwalay ka eh. Ang tanong, pag humiwalay ka sa pupunta, sabihin mo, natalo ka pag gano'n. Yes, you are living physically. Alam mo, nabuhay ka pa na, kumakain ka pa naman, nagtrabaho ka, pero in the area of spirituality, you are already ruined. Akin ang nakakalago. Kaya dito sa ating binasa, lantaran na pinahayag ng Apostol Pablo na may uri ng labanan na hindi natin nakikita sa ating mga mata o sa ating physical na mata. At ang labang ito ay tinatawag nating spiritual battle. Ang labanan na hindi nakikita pero may malakas na force or pwersa na kayang umapekto sa physical na mundo. I believe what happened to Israel right now in Iran is engaged in a deeply spiritual battle. Kasi kung gusto nila para ng kapayapaan, hindi sila magiging ganyan. May nag-uudyok mo dyan. There is a force behind those leaders. Bakit ganyan ang nangyayari? Of course, hindi naman i-accept yan ng sanlibutan. Doon nga sa mga husgado nga, hindi nga ina-accept na spiritual eh. Di ba? Tayo lang kung mga Christians na nagbabasa ng Biblia na naniniwala sa Diyos, na ina-accept natin that there is unseen world in this physical world. Kaya ako, pumunta po kami nila Kuya Ricky, nila Joey, Kuya Andy, Gerald, pinag-pray po namin yung bahay ni Ralph. Kasi unang report sa akin, tawag sa akin, meron daw siya nakikita. Sabi ko, baka naman ako yun. Baka may nag-miss ka lang. Nandun sa kanya yan. Nung papasok namin doon, di ba, TV, sabi niya, dito na pasok sa may pintuan. Talaga naman, di ba? Ganun naman talaga, di ba? Pag may kasalubong sabi, sa pintuan talaga na ako. Sabi niyo ko yung sira. Eh, ang trabaho niya pala is 15 hours per day. Sabi ko, talaga naman, lahat marami kong makikita pag uwi ko. Hindi ko kaya yun. Eh ngayon, sabi sa akin, Mas, hindi mo na ako makakatin, nahihilo ako. Sabi nga, 15 hours ka ba na magtrabaho? Di ba? Doon pa naman sa basurahan. Sino nakatayo magtrabaho na sa basurahan? Dito. Wala pa? Alam mo si Manong Pio, traitor eh. Di ba? Pero wala kang nakilala Manong Pio, nung nag-try ka, wala kang kita. Di ba? Mahirap talaga magtrabaho. Pero, ang katotohanan dyan, meron talagang spiritual na labanan na dapat nating harapin at dapat nating alamin. So, ano yung mga katunayan na sinasabi ng Apostol Pablo na meron digmaan spiritual na nangyayari sa ating buhay? In verse 3, makita niyo ron. Kasi ko lang yung verse, sabi doon, we live on the world but don't fight like the world. Namumuhay kami sa mundong ito, pero hindi katulad ng paglaban namin sa mundo ito. In verse 4 said, our weapon have divine power. So, ibig sabihin, mayroon din pala mga sandatang nang galing sa Panginoon. And verse 5 said, we demolish arguments and thoughts captive and make them obedient to Christ. Ito yung sinasabi niya Apostol Pablo na spiritual battle na kanilang kinakaharap. And ano ba yun? Sinasabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 12, ano sabi doon? For we are not fighting against flesh and blood. Ibig sabihin, pag merong nagsabi sa iyo na pangit ka, hindi talaga siya ang nagsabi mo. Ha? Kasi, pag hindi ka Kristyano, gagantihan mo rin, di ba? Mas pangit ka, di ba? Ganun yung magiging ganti mo. Pero kahit Kristyano ka na, malamang, negatibong kaisipan natin ang nasa isip mo. Malamang, meron itong spirit of insecurity. Yan, di ba? Malamang itong taong to ay may espiritu na kung saan hindi niya pa nakikita sa kanyang sarili.
So we have to that kind of perception pag tayo ngayon ay nakakaras ng ganung mga bagay. So anong gagawin natin? We pray. Yun yung ating laban. Lord, I pray for this person na maunawaan niya ang kanyang sinasabi. Diba? So hindi na tayo agad basta-basta naaapektuhan ng ganung mga atake. Kasi bakit? Aware na tayo eh. Alam natin na hindi dapat nating labanan physical yung ganung mga sinasabi nila sa atin. We pray for them. Why? Because the battle is spiritual. It's not against flesh and blood. Ano sabi pa sa Ephesians? But against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirit in the heavenly places. Can you imagine? Napakarami nila. Kung isa-isa pa nito, ang sabi doon, against the evil rulers, the authorities of unseen world, against the mighty power, against the spirit in heavenly places. Naglipa na ako itong mga bagay na ito sa buhay po natin at sa mundo ito. At pag hindi tayo aware sa kanila, malamang magbalis tayong napapasukan ng kanilang mga weapon at gamitin tayo sa mundo ito. Kumbaga, parang AI, di ba? Tayo yung AI, sila yung prompts. Alam niyo ba yung prompts, di ba? Tutulog ko ba yung nakaraan sa yung mga PLS natin, paano gamitin si ChatGPT. Baka may kung ano mga tanongin nyo dyan. Sabi ko nga, di ba? Ano na ngayon? Lahat na yun, alam yan. Yung mga anak ko alam nila yan eh. Sa cellphone nyo, di ba, meron Gemini? Natala nyo bang kausapin si Gemini? Gemini! Sabi nyo lang minsan. Tanong ka. Pogi ba ako? Sabi mo lang. Kung sasagot si Gemini. Diba? Iba na ngayon ang ating technology. Meron na lang siya sariling parang kaisipan. At kung ano yung mga tanong mo, talagang meron silang kasagutan. At matindi yung mga prompts na yan, nagawa ng kaaway, pag yan ay naitanim sa ating isip, at nagawa natin, nagiging minsan nagiging behavior ng isang tao. Kaya ingat po tayo. Ingat po tayo sa mga gawang bagay na yan. Napaka-subtle lang, napaka-simple lang minsan. Pero pag yan ay nangyayari kayo araw-araw, it corrupts your spirit. Kaya be warned. Dapat magkaroon tayo ng awareness of the unseen battle. Totoo talaga na meron tayong spiritual battle na kinakaharap. Isang digmaang spiritual na hindi katulad ng digmaan ng mundo ito. Dapat aware po ang bawat isa sa labanan ito. So, kaya ko sabi kanina, baka karamihan sa atin, yung ating mga problema kinakaharap, ay hindi pala problema yan, kundi ikaw ay nalalagay na sa tatawag na spiritual battle. Baka doon yung panahon na talagang kailangan mo ng tutulong manalangin sa araw-araw. We need to pray every day. Kaya mahalaga, bago pagising ng umaga, we ask God protection agad sa amin. The covering of God, the canopy of protection of the Lord sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Bakit? Para maiwas tayo sa mga gawa ng kaaway. Kasi minsan, di ba, pag tayo pagod, pag tayo gutom, pag tayo maraming iniisip, minsan, madali tayo napapasukan ng ating kaaway. Kumbaga parang wall yan na bumaba sa atin. Madali tayo ma-influensya ng mga bagay na hindi maganda. Kaya we need to be aware sa mga bagay na yan. Meron ba kayo ngayong spiritual battle na kinakaharap sa mga oras kong ito? Kung anong spiritual battle na yan, paano mo hinaharap ang spiritual battle sa buhay mo? So we need to be aware of an unseen battle sa ating buhay. Pangalawa mga kapatid is, the spiritual battle is not physical. Of course, because this is spiritual, hindi talaga siya pisikalan. Kumbaga, ang digmaang ito ay hindi pwede nating harapin in a physical sense. Kaya kung lalabanan mo sa physical, maaaring hindi mo ito magapit. Hindi mo ito matalo. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter 10, verse 3,
kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nagipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Yes, we sense, we knew already by study po sa Pablo na ang mundong ito ay may labanan. Pero ang ginagawa namin ay hindi sa pamamaraan ng mundo ito, kundi sa pamamaraan ng mga bagay na espiritual na binigay ng Diyos sa amin. Ito yung sinasabi ni Pablo. So si Pablo, hindi kinu-question yung kanyang doktrina sa chapter na ito. Hindi kinu-question yung doktrina na pinapangaral niya sa bansang sa church ng buhay, kundi ang kanyang panlabas na anyo at paraan ng kanyang panalita. Kasi nga, may event si Apostol Pablo sa kanyang, I think, third missionary journey na dapat dadaan siya ng Corinto. Pero hindi siya nakadaan dahil nga sa mga sitwasyon ng kanyang paglalakbay. At doon, yung mga tao naman sa Corinto, yung mga nagpupuno ng Kristiyano, ito ngayon yung nagbibigay ngayon ng mga negatibong pananalita, kaisipan sa mga taga-Church of Corinth. Na si Apostol Pablo ay ganyan talaga yan, pag may sinasabi, may tinutupad, puro lang sa sulat, puro salita lang, pero pag naman nakilala in person, wala naman talagang kwentang tao na yan. Yun yung mga nakakati sa kanyang balita. Kaya mabasa niyo the whole chapter 10, makita ninyo kung paano sa Apostol Pablo ay dineflect niya or in-address niya ang mga bagay na pahingira laban sa kanya. So dito makita natin na si Apostol Pablo mismo ay nakaranas ng tinatawag na spiritual battle habang siya ay naging ministeryo sa Church of Corinth. Naranasan niya mismo yan. Physical and spiritual. Kung kayo po ay nakapagbasa ng the Book of Acts, makita niyo po si Apostol Pablo na dumating po yung point na nawala siya ng malay dahil doon sa pagbubugbog sa kanya, sa pagpangaralan ng kanyang salita. That is physical battle. Pero again, hindi pa rin ginamit ni Apostol Pablo yung pagiging Roman citizen niya para ipahuli na yung mga taong yun sa kanya. Kasi alam niya ang kanyang laban ay hindi physical, kundi spiritual. Madali lang kay Apostol Pablo na gawin niya. Pangalawa, abogado pa siya. He can ask a Roman soldier at ipadampot niya, ipakulong niya yung lahat ng bato at bumugbog sa kanya. Kasi nga, Roman citizen siya. Ba't hindi ginamit ng Apostol Pablo yun? Kasi nga, maliwanag kay Apostol Pablo na simula siya ay nagbingod sa Panginoon, ang laban niya na ay isang labang spiritual, hindi na physical. Dapat maintindihan ito mga kapatid. Ibig sa pag-aaway minsan ng mag-asawa, di pagkakaintindihan, tandaan nyo, yan ay laban ng spiritual, hindi physical. Kapag meron kayo pagkakaintindihan, immediately forgive each other and pray sa Panginoon Lord. Huwag pong lumalim or lumawak ang hindi na yung pagkakaintindihan, but Lord, may your wisdom be upon to us bilang husband and wife. Para sa ganon, kayo manatili sa iyong presensya. So, ano ba yung mga spiritual na laban na kinakaharap ng Apostol Pablo sa kanyang pagministeryo sa Corinto? Ano ba yung kanyang mga sinusupi? No? Yung mga kinakaharap. Ano ba itong mga ito? Okay, isa-isahin po natin. 3 po yan. 3 po yung ating mababasa sa chapter 10 of 2 Corinthians. Number 1, sabi na Apostol Pablo doon sa verse 1, ako si Pablo na ang sabi ng ilan, yan o, diba? Na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharap ninyo, ngunit matapang kapag wala riyan. So may umiikot na chismis kay Apostol Pablo na yan. Si Apostol Pablo na yan, nagbabait-baitan na yan pagkasama kayo. Pero pag talikod niyan, binabait-bait niya kayo. Ha? No? Ano ba yan? Sounds familiar ba yan? Na pagkaharap mo, pinupuri ka, pero pagtalikod niya, binabanatan ka niya. Sinisira ang reputasyon mo. Isa yan sa spiritual warfare na kinakaharap ng Apostol Pablo. Dahil siya yung apostol, siya yung pastor ng Church of Corinth, binabanatan ngayon siya. At ang matindi niyan, itong mga tao sa loob ng church, nagkakalat ng kwento. Sinisiraan ang authority ni Apostle Paul
sa bansa, sa Church of Corinth. Kaya sabi doon, ako si Pablo, na ang sabi ng ilan ay mapagpakumbaba at mabait kapag kaharapin niyo, ngunit matapang kapag wala riyan, ay nakikiusap sa inyo. Sabi ng Apostol Paul, alang-alang sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. Look at Apostle Paul, how he deflect this kind of accusation sa kanya. Alang-alang hindi sa kanya, kundi alang-alang sa ano? Sa kababaang loob at kabutihan ni Kristo. So number one na in-address ni Apostle Pablo sa Church of Corinth is the word lies. Kasi wala ito Isa itong klase ng kasinungalingan sa katayuan ni Apostol Pablo bilang isang apostol na siya raw ay pag nakahanap, pagpakumbaba, mabait, pero kapag nakatalikod na kung ano lang sinasabi. So, kasalingon, isa yan sa kataw na kasinungalingan. Lies ang tawag yan. So, ibig sabihin, sa loob ng church, may nagpapalaganap ng kasinungalingan. How do I understand lies? Ito pa, sabi ko sa verse 10. Sinasabi ng ilan sa mga sulat ko, lamang ako matapang. Ayan di ba? Talagang may dugtong pa. In verse 10, sabi, sinasabi ng ilan sa mga sulat ko, lamang ako matapang. Ngunit kapag kaharap na may mahina at ang mga salita, walang kwenta. Imagine that. Apostle Paul nakaranas ng ganyang pagbabatikos sa loob ng church. Na, Paul, alam niya na, nasa Church of Corinth, may spiritual warfare. Mismo yung si Apostol Pablo bilang pastor ng church na ito ay nakaranas din ng mga bagay na ito. So may nagpapakalat ng kasinungalingan sa loob ng church. What is the meaning of lie? Sino dito ang hindi ang nakapagsinungalingan? Naasan ka man? Ako lang yata. Diba? All of us are guilty. Pero the question is, ano talagang ibig sabihin? In the biblical perspective, ang ibig sabihin na lie. Kasi kailangan yung Bible lang. Kasi minsan baka naman hindi naman talaga lie yung ginawa mo. Nag-ano ka lang, nagbigay ka lang na kumbaga na excuses. Pero hindi naman talaga lie yun. Hindi naman talaga kasinungalingan yun. Kaya minsan may mga white lie. Ano ba yung mga white lie? Meron bang brown, meron bang gray, may yellow. Sometimes we have those terminologies about lies. And let me share this to you. Sabi doon, lying is intentionally misrepresenting the truth. You are misrepresenting the truth. Minamanipula mo yung katotohanan. Yan ang ibig sabihin ng kasinungalingan. Para sa Apostol Pablo, kaya nga Apostol Paul, he defend his ministry in Corinth. Kasi nga, alam niya Apostol Pablo na siya tinawag ng Diyos at meron po siyang kumbaga, authority sa Church of Corinth. At dahil po dyan, may mga tao doon na nagsasabi na si Apostol Pablo ay hindi naman talaga totoong apostol. So, they manipulate the real truth about the calling of Apostle Paul. Ito, naranasin niyo ba ito? Akala ko ba, born again ka? Hello. Sabi, parang nakatawakan ng konting pagkakamali. Then they ask the question, born again ka ba talaga? You know what? That is manipulative question. Ano ba ginawa niyo, David? Saan niya ginawa yun? Ha? Matthew chapter 4 verse 1 to 10. Ano sabi niya kay Jesus Christ? If you are the Son of God, make this stone into bread. Hinahamon ka si Kristo. Kung talagang, kumaga, Satan attack the identity. Kung talagang anak ka ng Diyos, alam niyo si
sabihin ng anak ng Diyos, nakapangyarihan sa lahat ng bagay. No? Pero anong ginawa ni Jesus? Hindi lang. Diba? Dineflect niya yung atake sa kanya ng kaaway. Spiritual warfare kasi yun eh. Ang sabi niya, hindi lang naman tinatay ng bubuhay ang tao, Satan. Problema sa'yo, nakapokus sa mga external. That's the problem with you. You know what? You are a child of God. Hindi lang naman sa tinapay dapat nakafocus. Kundi, taglon, sa bawat salita ng Diyos. Ang mga tao sa kanila. So, dineflect niya yung unang atake sa kanya ng kaaway. Pangalawa, ang sabi, if you're the Son of God, jump into this tent, and the angel will go down before you and ito ka sa kabulan. Again. Ano sabi ni Lord kasi that? Do not test the Lord your God. And the third testing is Satan brings Jesus Christ to the highest, the pinnacle of the temple. Ano sabi doon? To show all the kingdom. Ang sabi ni Satan, I will give all this to you if you bow down to me. Doon na siya pinalaya sa Panginoon. Satan said, go away, Satan. Worship the Lord your God. See? Spiritual warfare yun. This is what now happening in Corinth. May mga lahi, may mga katotohanan na tinitwist o represent ng ilang tao para sa Apostol Pablo ay mawalan siya ng kumbaga ng kredibilidad sa church. Hindi pinalagpas ni Apostol Pablo ang mga bagay ito. Kasi alam ni Apostol Pablo na siya ay hindi sa spiritual warfare. Now, ano ba yung 5 uri ng pagsisinungaling based sa Bible? So may 5 uri na masabi natin ito ay pagsisinungaling. 5 characteristics of being a liar or a lying. Number 1 is yung tinatawag na outright lie. Outright lie or lantarang pagbibigay ng kasinungalingan. Saan po yung example niya? Si Ananias and Sapphira. Ito po nakakalo ng kwento ni Ananias and Sapphira in Acts chapter 5 verse 1 to 11. Ito po, yung kwento pong ito ay ang mga Kristiyano during that time, dahil mana ng Panginoon, nagkaisa po sila na wala dapat kung baka sa kanila ay poor o walang naghihikahos sa kanila. So ginawa po nila, lahat ng kanilang mga ari-arian, binenta po nila. At yung ari-arian na meron sila ay nakadedicate po yun para sa lahat ng mga Kristiyano, mga nandun during that time. At ito yung panahon na kung saan si Ananias at Sapphira, binenta nila yung buong ari-arian nila, pero hindi nila binigay yung lahat na pinagbentahan sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, humupit po sila. At tumit na story, itong mag-asawa na ito ay namatay po sila. Nakakamatay pala pag isinungaling. Ba't buhay pa tayo? Diba? Salamat sa Diyos, di ba? So, yung tatawag na lantarang kasinungalingan. Pangalawa is yung tatawag na half-truth. May katotohanan, pero kalahati lang. Ang tawag yan is deception. Katulad na sinabi ni Abraham na sister niya si Sarah. Tama? Half-truth. Totoo naman talaga sister niya, pero ang katotohanan, kasal po sila at mag-asawa sila. Yan po yung half-truth. Yung kalahati, totoo, yung kalahati. Kasi sinungaling kasi bakit? Para ikaw lang ay mag-deceive. Sa klase po ng sinungalingan. Pag yan lang ka, kasama ng Bible? Konti. Hindi sinabing, yes, everyday magbasa po ako. Hindi sinabi ng konti. Gano'n ka konti yung konti. So ito yung mga
uri ng kasinungalingan. Ano pa? Yung flattery. Flattery. False praise. Ang galing mo talagang tumugtog. Hindi naman pag yung ang galing, ang galing talaga ng boses mo talaga. Hindi na makakuha ng nota eh. Pupurihin mo ng gano'n. Tatawag ng false flattery. False word to gain favor. Ano yan sa mga politiko? Diba? Sa mga politician. Mabuhay si Mayor! Diba? Kasi nga meron kayo ayuda. Pero pag mo na ayuda, sana di manalo yung Mayor na yan. Diba? Flattery words. Kasi bakit? Para makuha ng pabor. Kasi namalingan yun. Ito pa, false witness. Bearing untrue testimony. Ito mo hindi kasi namalingan to. May pag-ahal talaga ang Bible sa mga false witness or false testimony. And the fifth is religious hypocrisy. Yan. Matindi yan. Pretending to be righteous. Kunwari, may dalang Biblia. Diba? Sa church yan, papasok ang mga ang Biblia. Pero lahat ng bagay na yan ay parang papapanggap lang. Para lang merong makonect sa church. Para lang meron lang makausap. Hindi dala siyang negosyo. May dala siyang anuman. Diba? Nagpapanggap siya na siya Kristiyano. Marami pong ganyan mga kapatid. Kaya mag-ingat tayo sa mga bagay na ito. Ito yung sinubil ng Apostol Pablo sa Corinto. Matindi, kagalo itong mga taong ito. Napakahirap pasama ang mga taong kasi bakit? Anytime, pwede ka nilang ibenta. Akala mo okay kayo. Yung pala binibenta. Be aware of this kind of battle. Spiritual battle. Pangalawa, pride. In verse 5, sabi daw, ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas. Sabi ng Apostol Pablo. Remember, this is spiritual battle. Sabi daw, ginagapi namin ang lahat ng uri ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod sa Panginoon. Ano sinasabi sa Isaiah chapter 14, verse 13 and 14? Sinasabi dito, hindi ba't sinabi mo sa iyong sarili, aakit ako sa langit at sa ibabaw ng bituin ng Diyos, ilalagay ko ang aking trono. Uupo ako sa ibabaw ng bundok na tagpuan ng mga Diyos. Sa malayong hilaga, aakit ako sa ibabaw ng mga ulap, papantayan ko ang kataas-taasan. Yan ang pride. Sino dito ito? Si Lucifer. Yan si Lucifer. Gusto yung pantayan ng lumikha sa kanya. So, ano yung mga description ng pride? Pag-aralan po natin. Let me give you maybe 3 or 4. I think 3. Number 1 is tinatawag na self-exaltation. Parang ano yung ating binasa? Ano ibig sabihin yan? Pagmamataas sa sarili. Thinking of oneself more highly than others. Kaya nga, ako pray kay Lucifer yan. In Isaiah chapter 14, verse 3, 13 and 14. Pangalawa, independence from God. Acting without seeking God's will. Hindi ko na kailangan si Lord. Kasi, okay naman ang buhay ko eh. Na-achieve ko naman lahat ng aking gusto ko sa buhay. So, ba't kailangan ko ba Panginoon? Ba't kailangan ko ba ang Lord? Okay ako. Isang uri po yan ng pagmamataas. Just like what happened to the Tower of Babel. Ano pa? Ito matindi. Number 3, refusal to repentance or listen. Hardness of heart. Ito yung mga taong ayaw makinig kahit na sila pinagsasabihan mo, pinapaalahanan mo. Ayaw makinig. Ano sabi ng Proverbs? Ang taong matalino ay nakikinig sa mga payo, pero ang mga taong hangal ay walang pinakinggan kahit sino man.
Kaya masarap sa tao na pag pinaalalahanan mo, salamat na, sister, brother, pinagsabihan mo. Alam nyo, yung mga taong marunong. Yung mga taong matalino. Pero yung pinagsabihan mo, bakit? Sino ba ang walang kasalanan? You know, saan kategori yung mga tao? Para bang, hindi mo naman, kumbaga, maganda naman pagpapaalala, pero tinake niya as negative. Alam mo na kung anong kategori yung tao. Pero sabi, ang taong matalino, papasalamat pa yan. At sabi ng Bible, ang taong tumatanggap ng correction ay lalong lumalawak ang kaalaman. Look at those successful business people. Pag in-interview mo sila, ano lagi sinasabi nila? Learning is always continuous. Kaya mga kapatid, makinig tayo, lalo na pag tayo payo ng Panginoon. Yan po ba? Mag-humble tayo pag lalo yan ay salita ng Diyos. Kasi mas lalawak ang ating karunungan. The third is boasting in achievements. You see? Kaya ako nagkaroon ng BMW kasi natira ko sa kampanya namin. Pare. Naalala ko yung isang gwardiya na nilait-lait ng kanyang mga kapasyon. Napanood niyo po ba yun? Na sinabi kaya ganyan ka kasi hindi ka nagsikap. Tignan mo kami. Diba ang yayaman na namin. You know what? Those people, sabi ko lang dahil sa mga taong ko, sabi ko, wala silang respeto sa kapwa nila. Hindi na nakikita kung gaano sila pinagpala ng Panginoon. Try na, laitin mo ba yung mga taong, you know what? Yan ay may mga patutunguhan talaga yan sa harapan ng Diyos. Time will come. Pag hindi nagsisi yung mga yan, kakastiguhin ng Panginoon yan. So, katulad po ni King Nebuchadnezzar, anong ginawa niya? Yung kaharian niya, is credit niya, lahat ay ginawa niya para sa kanya. So, what happened to King Nebuchadnezzar? For 7 years, naging hayop po siya. Lulokya ang mga po, ang mga... You see? Talagang binagsak siya ng Panginoon. So, ito yung mga pride na kung saan sinusupil na ko sa Pablo doon sa mga Korinto. And ano pa yung pangatlo? Disobedient thoughts. Hindi masunuring pag-iisip. Sa Tagalog. Sabi ko, we demolish arguments on and every pretension that sets itself up against the knowledge of God. We demolish. Sabi niya, we take captive every thought to make it obedient to the Lord. Yun yung mga pretension, yung mga disobedient thoughts. Oh, ito yan. Hindi mangyayari yan. Yung nakikinig pero yung isip. Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 11 verse 13 and 14, for such men are false, sabi doon, apostles, deceitful workmen, masquerading as apostle of Christ. And no wonder, for Satan himself masquerading as an angel of light. It's not surprising then if his servant masquerading as servant of righteousness, there will be end what their actions deserve. So ano ba yung ibig sabihin ng disobedient thoughts? Disobedient thoughts are the thoughts, attitudes, or mindset that are against the will and oppose His truth. Against the will of God and oppose His truth. Or leads us away from the obedience to Christ. Pagkawa ko sa church na yan, wala ka naman napapala. Diba? Mga inject na yan. Ba, napakainin ka man na dyan? Ba, napasyal ka man na dyan? That's the category of disobedient thoughts. Kaya pag nakikita kayo ng mga mga tao at lumalagay sa inyo, be prepared. Maharap kayo sa spiritual warfare. Kasi bakit? Sabi ng Bible, bad company corrupts good character. Kaya, be aware sa mga taong sinasamahan natin. Nakakapagin, maging aware po tayo. Hindi porket sabi natin, ang mga taong yan ay merong mga silang kakayahan, may talino, may galing. Kung sila may hindi magandang impluwensya, mas magandang layuan na lang natin sila. Because sooner or later, nakakatulad ka nila. Bad companies corrupt good character. These thoughts are neutral.
they are not neutral, but they are part of the so-called spiritual battle for the mind. The third is the battle against stronghold. Okay? Ano ba ang stronghold? Ano sa Tagalog? Tanggulan. A fortress. In 2 Corinthians chapter 2, verse 4 said, the weapon we fight with are not weapons of the world. On the contrary, they have the divine power to demolish, ano ron? Strongholds. Ito yung matindi. Sabi ni Apostol Pablo, ito yung matindi natin talagang kinakaawal, itong mga strongholds na ito na nasa kalooban mismo ng mga tao. The strongholds are not demons. Okay? But a place in which demons can operate. Kung baga sa Tagalog, may pinanghahawakan siya sa'yo. Kaya anytime na gagawin na yon, sumusunod ka. Alam mo na mali, alam mo na hindi tama, pero bakit pag ginawa yun, ginagawa mo pa rin? Ang tawag yan, strongholds. At ito ang mas pinakamahirap na puksain sa buhay ng isang tao. Sabi ko nga kahapon, madali lang yung mga exorcism, yung mga umiikot yung leeg, yung mga lumilipad-lipad ng mga sinapian, madali lang palisin yun. Pero yung mga mag-stronghold, ito ang matindi. Kasi bakit? Palihin ito kung matindi. At ito yung matinding sinusupil ni Apostol Pablo. So, mabigyan muna tayo, ano ba ibig sabihin ng stronghold? Stronghold, biblical stronghold are not the literal buildings, but invisible barriers in the mind and heart formed by lies, deception, ongoing sin that stand in opposition to God's truth. Yan ang stronghold. Meron ba tayo matay? Sa slides, meron ba? Ayan. Yan yung stronghold. Especially in the New Testament, they symbolize the thought patterns, mindset, and arguments that challenge or reject the knowledge of God. Ito yung mahirap puksain sa buhay ng isang tao. Baka maraming mga Kristiyan pwede sila umuunlad sa kanilang buhay pananampalataya because of this stronghold that they have. Baka sino ito maramdaman? Ha? Hindi mo alam yung stronghold yan. Hindi lang na siya lang, hindi na connection. Stronghold yun. Tama din, stronghold yun. Diba kakitado? Diba? Pwede ka namang pagpalaan na ng gawin. Diba? Eh kung binigyan ka na siya ng privilege, thank you Lord, diba? May nakaalala sa akin. Kung wala ka, okay na, thank you Lord. Pero, patang mo. Basi sa tatlo, o wala. Parang gano'n, Mario, isa isa, diba? Stronghold yan. A barrier for you to not appreciate the goodness of God. So, tingnan natin. What are the kinds of strongholds? Eto. You know the prayer for this message? Magkaroon ako ng magandang series talaga dito. Pray for your pastor na mai-deliver ko talaga ng maayos ko. So it's this our series right now about spiritual warfare. Parang may aware tayo. Parang kumbaga hindi natin basta-basta sino-sino ni Satan ni Tanin. At least aware ka sa mga ginagawa niya, aware ka sa sarili mo, oh, something is inside of me na I need to break with. Baka meron pa tayong ganyan sa ating sarili. So, ito na yung pagkakataon na wasakin natin yung mga bagay na yan. So, ano ba yung mga kinds of stronghold? Ayun, meron tayo doon. Not about the ratio of kinds of strongholds. Ayan. Isa pa. The
Ito. Kinds of stronghold. Ano ba itong mga bagay na ito? Number one, tawag na mental strongholds. Ano yung mga mental strongholds ito? Ito yung mga lies, beliefs, and mindset. Dito na ako nabuhay, sa paniniwala nito, at dito na rin ako mamatay. Yung mga strongholds. Diba? Ito yung mga stronghold minsan na kadalas na naririnig natin. Sa mga tao. So ano pa yung mga stronghold na meron tayo dyan? I will give you an example about the stronghold, the mental stronghold, which is lies, beliefs, and mindset. Ito halimbawa, I never be good enough for God. Hindi talaga ako magaling na tao, pastor. Ako'y tao talaga ganito lang. Stronghold yan. God created you in His own image. Amen ba? Nilikha ka ng Diyos sa kanyang wangis, tapos sabihin mo, hindi ka mauna, hindi ka magaling. Stronghold yan. Nasa isip yan eh. Itong ganong klase ng stronghold is a lie that leads to guilt and performance-based living instead of grace. Ito yung klase ng kaisipan na kung saan siguro, nung bata ito siguro, lagi siya sabihin, mali, wala kang ginawang tama. Kaya tingin sa sarili niya, hindi magaling. Ang tao din strongholds. Eh, sino ba ang hindi naging biktima ng mga bagay na yan? Ako, nung bata ko, grabe. Lahat ng klase ng mura, narinig ko na. May Ilocano, may siguro, may Tagalog. Yung English na lang wala eh. Lahat na. Ang problema, yung mga bagay na yun, minsan nagiging belief mo na. Ang tawag is stronghold. It's time for you to break that stronghold in the name of Jesus. Ayan po ba? Kailangan ng pasagin yan para makalaya na tayo. Ang tagal na ng tinulong ng lintik ng stronghold na yan. Ngayon, pinalaya ka ng Panginoon. It's time for you. Nagipain yung mga stronghold na yan. Don't live on lies. Huwag tayong maniwala sa kasinungalingan na yan. So yun yung mga example ng mga strong. Ano pa? Example, I cannot change. I've always been this way. Eto na ako eh. Hindi na ako pwede magbago, pastor. Matanda na ako eh and everything. Stronghold. Eh, ano magagawa ko? Yun talaga ako pinalaki. Stronghold yan. Next, stronghold. Katong stronghold is emotional stronghold. Ito matindi ito. Itong mga stronghold na ito is not just psychological in nature, but deep inside is spiritual in nature. Kaya nga, warfare ito eh. Emotional stronghold, ito yung mga wounds, fears, and insecurities. Or mga traumas from the past. Alam niyo yung stronghold ko? Alam ni sama ninyo. Yung malaking gagamba. Malaki tayo yung malaking gagamba. Yung sabi nga ni Ate Mula, may itlog. Na yung itlog na yun, meron pong numero ng wedding. Sinong mo ano, di ba? Sinong mo ano, di ba? Tumama ba kayo? Oh. Kinakaskas yun, di ba? Pag ano, kinakaskas, tapos gagawin din sa ano, sa araw, 12 na. Eh, meron pang kalakip yun. Tingnan niya, 12 ulit. Kung yung 12, di ba? Parang ano. Stronghold yun. Trauma, napakatindi yan.
Yung emotional wound, fears, and insecurities. Stronghold po yun. Lalo yung mga tatawag ng mga deep rejection trauma. Nung bata ka pa lang yung parang hindi kayo naasikaso, iniwan ka. Kaya ako po, meron po ako fear of abandonment kasi nga, lumaki kami, na iniwan kami ng mga magulang namin. Rejection. Kaya dumating sa point na natuto akong mabuhay mag-isa. Minsan meron pa akong ganyang behavior kung mapapansin niyo, para minsan parang sariling mundo si Pastor. Parang nasa Mars siya ngayon. Di ba? Parang ayaw ko. Totoo lang, sabihin ko sa'yo. Minsan may mga kata parang hindi mo sa ayaw kong mindset. Pero di ko dapat meron akong ganong klase. Ugali. Yung pala ngayon, stronghold pala yun. Lord, malas mo na yun. Matindi ito. At hindi kayang laban ito ng pisikal. Kailangan ito, ilapit mo sa aking Panginoon. Kasi bakit? Ginawa ng kaawayan kasi para hindi ka makalayo sa Kanya. Ngayon, alam na natin, hindi natin mapapalupa sa kaaway. Amen po ba? Amen. Hindi lalo tayo maglilingkod sa Panginoon. Ano pa yung mga kinds of emotional stronghold? Ito yung tatawag na constant anxiety or worry. When fear controls decision instead of faith in God's provision. Yung lagi nag-iisip, baka bukas, parang wala na, naku bukas, baka anong mangyari. Ayun. Sabi ng Bible, live one day at a time. Yung natural ka ng Biblia mo, paano mabuhay ng maasang mundo ito. O bukas, Monday, kung ano yung gagawin natin sa buong maghapon na yon, doon muna tayo mabuhay. At i-enjoy natin kung ano yung meron bukas. Amen? Kung may problema, hayaan mo muna yung problema na yun. Kasi nga, enjoy your day today. Kasi nga, next day na naman, mayroon namang solusyon sa problema. Sinabi ng Panginoon yan eh. Pagka ka ng Diyos, God will provide solution to your problem. Amen po ba? Pero bakit karamihan? Ang isip tayo nasa 2026 na. After 2 years, 3 years, di ba? Kaya tuloy, nagkakaroon ka tuloy ng burden and responsibility. Kailangan mo, kumilos na. Hindi siya sabi ng Panginoon, huwag ka na magplano. Hindi naman yun. But learn to live one day at a time. Tapat ang Diyos. Amen po ba? Tapat ang Panginoon. So, emotional stronghold, ito yung mga wounds, fears, and insecurities. Yung mga insecurities, ito yung mga taong hindi siguro laging nabibigyan ng encouragement, hindi laging nabibigyan ng tawag nating tawag doon yung Tagalog yun. Ina-appreciate siya. Di ba Tagalog yun? Di ba English pa rin? Di ba? Parang binibigyan siya ng halaga. Yan, dahil lumaki ng mga yan na mababa yung kumpiyansa sa kanilang sarili. Marami silang insecurities. Isa po ako na yan sa biktima sa ganyang stronghold. I have a lot of insecurities in my life. Kasi nga, wala naman nagturo sa akin. Dati yan, pag nagdamit ako, ang pangit ng kulay. Gawin mo naman pareho matingkad, pantalon na matingkad, saka yung damit na matingkad, di ba? Para kang watawat ng Pilipinas, di ba? Hindi ko alam yun eh. Kasi pag pinagkawalan ako, feeling ko, kasi nga probinsyano ako. Di ba? Kaya minsan, ayaw ko na makisama. Kasi minsan ako talaga piestahan. Ang tawag ng security. Kaya salamat sa Panginoon, yung mga bagay na finulfill niya ng puso ko. Kaya iba talaga pag ikaw sa presensya ng Panginoon. Eh, diba? Malulusaw lahat ng security, malulusaw lahat ng fears, lahat ng wounds, wala po sa presensya ng Panginoon. And the last, yung pangatlo, is behavioral stronghold. Ito tawag na habits, addiction, sin pattern. Yung mga na-addict na sa mga games, ayan. Talagang, ayan, mag-level up na, di ba? Ayan, di ba? Stronghold din yan. Yung pagbuka ng pag-isa umaga, FB agad.
Lahat tayo, guilty dyan. Eh, po ba? Di ba? Umamin na tayo. Stronghold talaga yan. It's time for us now to gibain yung mga bagay na yan. So ano ba yung mga bagay na to? Ito yung mga tatawag na people pleasing or approval addiction. Na mas gusto nila laging ina-approve sila, mas gusto nila talagang piniplease sila. Pero ang katotohanan, sa loob nila ay punong-puno sila ng insecurity. Stronghold po yan. So ito yung mga strongholds na dapat natin maging aware po tayo. And the fourth stronghold is the so-called cultural or ideological stronghold. Yan yung mga yan yung mga tinatawag nating mga pananaw na sa mundong ito, kagaya ng mga secularism, relativism, racism, political idolatry, yan na yun. So lahat kayo mga kapatid nakapalibot sa atin. Kaya di ba sa Pilipinas ang gulo-gulo din ng election? Stronghold din yan eh. Hindi, kami si ganito, siraan yan. Di ba? Niluklok naman sila ng bansang Pilipina, ng mga Pilipino, pero pag ngayon sinisiraan na, stronghold din yan kasi nga ayaw nila doon sa mga politiko na yun. Yan. Politiko lang, year after year. Kada na ng eleksyon, lagi na ng ganyan sa Pilipinas. Pati ng mga Pilipinas, punong-puno kita ng stronghold. Pati minsan mga Kristiyano, nakikisaw-saw din sa ganyan. Totoo po, meron pong kakaibigan, nag-away sila kasi magkaiba sila ng binoto. Totoo po yun. Sa Baguio, yung mga foodpanda mo. Sabi ko, bakit hindi na para sa dito? Eh, kinaawa nila, bakit? Eh, hindi ka daw kasi binoto. Ay, ano ba yun? Sabi ko, hindi na para doon. Ayaw na doon sa kabila, sa session room. Pati ba naman tayo? Bakit ito sa mga ganyang bagay? Hello? Ipag-pray na lang natin ang ating bansa. Yan ang maganda natin iambag sa ating bansa. Ipanalangin sila. Anak, pabot ka ng charger ko. Hello ba? Stronghold to. Nawala. Dalaw mo. Okay? So, are we learning mga kapatid? Yes. Praise the Lord. May matapos na po tayo. So next, meron ba niya ba the race? So makita natin, ito yung mga four corners of stronghold. Number one is the mind. Pangalawa is the emotion. Pangatlo is the habit. Third is those cultural and kasama ng mga religious dyan, mga religious ideology and cultural. Yan yung mga strongholds na kung saan naka-implant sa atin, hanggang sa paligid natin, na tayo minsan ay naapektuhan sa bagay na yan. Sana po mga kapatid, naging aware po tayo sa mga strongholds na yan na meron tayo sa ating mga paligid. At kung meron lang tayo, ngayon ipag-pray natin sa Panginoon ito. Naalisin ng Diyos at ibatin ng Diyos. Para bakit? Mabilis na yung lumago bilang mga anak ng Diyos. So identify the strongholds in your life. Meron ba ngayon? Sa mga nabanggit, meron ba kayo nakita ngayon? Na-aware na kayo? It's time for you now to face the enemy in your life. Kaya nyo na labanan yung mga bagay na yan. So ano yung mga strongholds sa ating buhay? Remember, sabi ng Panginoon, we have the weapon that comes from the Lord. That is His Word. Amen? Nagbigay siya. Meron siyang salita, Word of God, meron siyang banal na Espiritu, meron siyang panalangin, hinugasan na tayo ng ating mga kasalanan sa mga ng dugo ni Jesus. So ibig sabihin, anytime, anywhere, we can go to the throne of God at sabihin mo, Lord, please, pakigiba ang stronghold na meron ako ngayon. You can ask that daily to the Lord. And ano pa? May gathering. Meron tayong church na kung saan sama-sama na nagpupuri, sama-sama na nagpapasalamat sa Panginoon.
Ano po yung dapat hilingin sa Panginoon? God, give everything that we need to combat the spiritual strongholds sa ating mga buhay. Nandiyan na lahat mga kapatid. Nasa iyo na lang kung paano mo gagamitin yan. Nasa iyo na lang kung paano mo tinitipid. Right now, submit yourself to the Lord. It's time for you now to empower your prayer life. Di ba sabi ko siya kanina? A powerful Christian is a prayerful Christian. At ang mga strong po ito ay hindi po yan naaalis based on our physical strength. Tanging spiritual lang ang mahalaga niya. Kung meron man kayo mga kapatid na mga ganitong mga stronghold right now, kailangan din lumapit sa Panginoon. Submit our thoughts to the thoughts of Christ. Take your thoughts captives to the Word of God so that those strongholds in your mind, little by little, will demolish by the power of the Word of the Lord. So we are in a battle, not against people, but against spiritual forces and false ideas that oppose God's will. But praise God, He gave us powerful weapon. Let us fight with truth, humility, faith, and obedience to the Lord with a total surrender to Christ to win this war. Amen po ba? Mga kapatid, we are not fighting because we are lose the battle. Actually, we are fighting because we are already victorious. Amen ba? Kung tinaga ko sa iyo, panalo ka na eh. Pero may kailangan ka pang harapin. Para bakit? Mas maging matag pa tayong mga anak ng Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, sa mga oras po ito, now that we are already aware for the so-called spiritual battle. At Panginoon, totoo po ito. Marami na po karanasan sa aming buhay ng mga atake ng kaaway sa amin, sa isip, sa puso, at sa ibig sa gawa, Panginoon, ay nangyayari po. At sa mga oras po ito, Lord, that we are now aware for this kind of stronghold na ginagamit ng kaaway para hindi kami mas lalong